ginahasa habang walang malay, binidyohan at in-upload pa sa social media. Yan ang kasuklam-suklam na ginawa di umano ng tatlong magkakaibigan sa isang babae sa Antique. Makalipas ang isang taon, hinahanap pa rin ang mga suspect na kabilang na sa most wanted ng pulisya. Mga sir, apat na sa tila pakikipagtaguan sa mga alagad ng batas. Nito lamang buwan ng Nobyembre, dalawang magkasunod na operasyon ang isinagawa sa magkahiwalay na probinsya sa bisa ng warrant of arrest. Pinaghahanap ng Eastern Police District o EPD ang isang lalaki na kabilang daw sa most wanted. Nung lumabas yung warrant, ginawa agad ng team namin, DID, to cyber patrolling. Nakita namin dun sa FB na lumabas at yun po yung target namin. Kinilala ang lalaki na si Jay Makawili at ang most wanted. Aba, security guard pa pala? Kasama siya dun sa ng rape, nandun siya sa lugar. Ginawan tapos yung isang kasama na yan, yun nga, ginalaw niya yung victim. Ayon sa impormasyon na nakalap ng mga pulis, sangkot daw si Makawili sa isang sex video na pinakalat sa social media. Galing Antique, nagtago raw sa Laguna si Makawili nang matunugang may kasong isinampa laban sa kanya. Malulukit yung security agency sa Las Piñas. May nakabanggit na nailipat siya ng agency. Pinagjujutihan niya sa Cabuyao, Laguna. Pero makalipas ang halos isang taon na paghagilap sa kanya, November 8, 2024, nagtungo ang EPD sa Cabuyao, Laguna upang mahuli na ang CQ sa bisa ng warrant of arrest. Yung isang sasakyan, yun yung sasakyan ng agency nila. Tapos, ang ano namin doon, pagpasok sa sasakyan, saka namin siya huliin para hindi na siya makatakbo. Ayun sir, tara. Buhay, karapatan, Samantala sa Antique, nagsagawa rin ng kapulisan ng operasyon para sa isa pang suspect. Ayon sa Kulasi Municipal Police Station, di umano, tulad ni Makawili, nasa likod din daw ng nakaririmarin na sex video ang kanilang target na si Greg Dionela. So dito lang po siya nagtatago sa bayan ng Kulasi. Bali top 3 municipal level po sir ang si alias Greg. 21 years old ang makumit ang tinatawag nating krimen. Matapos makumpirma ang lokasyon, tuluyan ang natakip si Dionela sa kanyang bahay sa Kulasi, Antique. Pero ang ikatlong wanted na nasa warrant of arrest si Hartzen Macario Calawod o alias Tutsi, pinagkakanap pa rin noon ng mga otoridad. Ano nga ba ang ginawa ng magkakaibigang Makawili, Dionela at Tutsi para mapabilang sa most wanted list ng otoridad? Buwan ng Marso taong 2023, kumalat sa social media ang isang kahindik-hindik na video ng panggagahasa. March 24, 2023, nag-iinuman ang magkakaibigan sa isang bahay sa Kulasi, Antique. Paano nakarating sa inyo itong report na ito? 7 o'clock, may dumating na na grupo ng mga kalalakihan para makipag-inuman ulit sa kanila, sir. Pero sa gitna ng kanilang kasiyahan, ang biktimang itatago namin sa pangalang Clarice, may nalasakan daw na kakaiba sa kanyang iniinom. Pagkatapos nun, ano na nangyari, ma'am? May napansin na po yung yung biktima, nakakaibang lasa po, sir. Mukhang may inilagay po sa inumin nila. Ano ho ang naging epekto daw sa kanya ayon sa report ho? Nahihilo siya po, sir. Sa sobrang kantukan, humiga raw muna si Clarice sa isang silid. Mga 3 o'clock na po, natulog na siya kasi may matris na po doon sa sa pinuntahan nilang bahay sa may sala po. Pero sa gitna ng kanyang mahimbing na pagtulog, ang mga lalaking akala ni Clarice ay kanyang mga kaibigan, pinasok siya sa kwarto. Ang suspect na si Tutsi, sinimula na raw abusuhin si Clarice na nawala na ng malay. Ano po ang sumunod na nangyari na naalala ho ng biktima? Nagising yung kaibigan niya ng biktima at doon na po ginising niya po yung biktima na nakita niya na po yung lalaki na nakahubad na po. Ang pinaka nakakabahala, huli sa video ang ginagawang panggagahasa di umano ng suspect na si Tutsi sa walang malay na biktima. Pero hindi pa rito natatapos ang kasamaan ng kanilang ginawa. Ano ho ba laman itong video na ito? 6 video po, sir.
mukhang helpless at saka unconscious, sir. Mga 7 o'clock ata, sir. Yun na yung nag-spread out yung yung 6 video, sir. Sa isinagawang medico-legal sa biktima, kumpirmadong ginahasa nga si Clarice. Ano po ang napatunayan natin sa resulta po ng medico-legal report ng examination na binabanggit nyo? Positive po, sir, sa whitish vaginal discharge. Ibig sabihin, meron hong sexual intercourse Opo, sir. hanggang sa mag-report na yung biktima sa inyo. Kaya ako nagsagawa na kayo ng follow-up operation. Hindi po namin nakita yung suspect, Okay. sir. Nag-conduct po ng hot pursuit pero wala talaga, sir. Kasama ng resibo, binalikan ng Kulasi Municipal Police Station ang lugar kung saan ginahasa ang biktima. Dito po nag-umpisa yung yung inuman nila kasama po yung mga lalaki at pagkatapos na may naramdaman pong paghihilo at inaantok, nagpaalam po siya sa kanyang kaibigan na matutulog na po siya at dito po siya natutulog at dito po nakita yung bitsin na ginamit po kung saan nahilop yung biktima. June 2023, ang huli at pangatlong suspect na si John Hartsen alias Tutsi napagkalaman ng mga otoridad na pumanaw na dahil sa isang stabbing incident. Pero sa matagumpay na pag-aresto kanila Junela at Makawili, umaasa ang kapulisan ng EPD at Antique na magsilbi itong leksyon na kailan may walang lugar sa lipunan ang ganitong gawain. Dito sa EPD, very active yung ating Women's and Children Division. Hindi lamang binibigyan natin ng mga awareness tungkol sa mga how to avoid yung ganitong krimen. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Pasig City Jail si Makawili, habang nasa custodial facility ng Kulasi Municipal Police Station naman si Jonella. Sinubukan ng resibo na makapanayam ang dalawa, pero sa korte na lang po sila magpapaliwanag. Nakaharap sila ngayon sa kasong rape. Yung main talaga na ng rape, namatay na po yun. Pero yung dalawa, sir, nanonood lang po yun, sir. Pareho rin ba ng kasong isinampa doon sa namatay tsaka dito sa dalawang nanonood? Yes, sir. Kasi po, dapat po, tinulungan niya po yung inawat niya po yung suspect para para hindi na po matuloy yung rape. Pero pinabayaan po rin nila, sir. Kung mapapatunayang nagkasala, naghihintay sa kanila ang reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakakulong